Madilim ang gabi, at habang sinasabayan ito ng malamig na simoy ng hangin, siya naman pagkawala ni Martina ng isang malalim na buntong hininga. Kasalukuyan siyang naglalakad sa tabi ng kalsada upang maipahinga ang isip lalo at gayong napadestino siya sa liblib na probinsya ng Santa Lourdes. Sa daan lang nakatuon ang kanyang atensyon. Nang saglit siyang napatigil, nang mapansin ng isang dalagitang balisang itsura. Akma na sana itong lalapitan niya, pero dahil malayo ito sa kanya, may dalawang lalaking lumapit dito na tila kanina pa nakasunod sa bawat hakbang nito. Kaya naging mabilis agad ang kanyang pagkilos at lumapit. Anong nangyayari dito? Untag ni Martina nang tuluyan na siya makalapit doon. Imbis na pangunahan ng pangamba, ngisi lang ang naging tugon ng lalaking lumapit sa dalagita. Hindi pamilyar ang mukha nito sa kanya pero hindi siya nagtaka. Hindi man kilala ang bayan kung saan siya destino. Marami namang taong dumarayo doon. Waring niya dahil sa magandang tanawin ng beach sa Santa Lourdes na dinarayo ng karamihan. Ano ba ang pakialam mo ha? Siga na tanong ng isa nitong kasamahan. Mistula namang umakyat ang dugo niya papunta sa kanyang ulo. Mas mabuti pang bitawan mo na lang ang babaeng yan kesa dalhin kita sa presinto. Loko pala to pare, presinto daw. Wika ng isa. At sinabayan pa ng malakas na halakhak. Kinuha naman ni Martina ang wallet. At pinakita niya na isa siyang ganap na pulis. Pero hindi man lang bumakas ang takot sa mukha ng mga ito. Kahit anak ka pa ng presidente, wala kaming pakialam. Wika ng lalaki kasunod noon na yang paglabas ng 5 pang lalaki sa madilim na sulok. Tila, kanina pa nakikinig at nagmamatsyag sa kanila. Binitawan ng lalaki ang babaeng hawak nito at hinayaang makatakbo palayo. Ito na lang ang gamitin natin. Anang isang lalaki na abalang umunguya ng bubblegum, si J. Mark. Sige lang, subukan nyo. Ipapakain ko sa inyo ang laman ng baril na dala ko. Pananakot ni Martina at nilabas ang baril. Pero ganoon na lang din kabilis ang paglabas ng mga armas ng kaharap niya at pinalibutan siya. Napamura na lang si Martina sa kanyang isip. Tiyak na malilintikan siya kapag nagkataon. Masyadong marami ang mga ito at mahihirapan siyang gumalaw dahil maaari niya yung ikamatay. Ibaba mo yung baril mo! Utos ni J. Mark. Nakatingin lang siya sa gawin ng mga ito habang binababa ang baril sa sahig. Matapos kinuha ng lalaking katabi nito. Sa kabilang banda, abala namang nagmamaneho si Lance habang abala sa kausap sa kabilang linya. Buisit! Inis na saad ng lalaki at hinampas ang manibela pero napansin niya ang babaeng tumatakbo patawid sa gitna ng kalsada. Kaya mabilis niyang niliko ang sasakyan at sa inis, lumabas siya dito. Malakas niyang sinara ang pinto. Tumingin sa babaeng tumawid, balisa ito. Magpapakamatay ka ba? Galit niyang tanong. Hindi ito sumagot. Bagkus tumakbo lang. Kaya muling binuksan ni Lance ang pinto ng sasakyan at kinuha roon ang isang pakete ng sigarilyo at sinindihan ito. Nasa ganoong posisyon siya nang mapansin ang mga lalaking nag-uumpukan. Matalas ang kanyang paningin. Kaya kahit hindi kapansin-pansin ang kinaroroonan ng mga ito, may kakaiba siyang kutob kaya naisipan niyang lumapit doon. Nagsama pa talaga kayo ng mga ungas. Tingin niyo ba? Mapapatumba niyo ako? Matapang na tanong ni Martina na hindi pinhalata ang takot. Paraan niya yun para makapag-isip ng paraan para makapag-isip ng susunod na gagawin. Ano meron dito? Pwede ba ako makasali? Usisa naman ni Lance at binuga ang usok ng sigarilyo na nagmula sa bibig nito na umagaw sa pansin ni Martina. Pamilyar sa kanya ang lalaki pero di siya sigurado
dahil hindi niya gaanong kita ang buong itsura nito. Ang kapansin-pansin lang ay ang mga tattoo nito sa kanang braso hanggang leeg. Sinong lalaki to, pre? May nirecruit ka palang bago? Wika ng lalaking kasamahan ni J. Mark at sinalubong ang lalaki. Lumihis naman ang lakad si Lance at nagpatuloy lang. Bastos ka! Inis na sabi ng lalaking lumapit kay Lance. Pero nakatalikod lang na hinagisan nito ni Lance ng sigarilyo. Bago malakas na sinipa sa sikmura. Pare! Sunod na lumapit ang isa at sinugod si Lance, pero parang nag-e-ensayo lang ito kung makipaglaban sa mga ito. Nagawa na ring sumugod ng 5 pang kasamahan nito at ganoon din si J. Mark. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon at mabilis na kinuha ang baril sa sahig. Pero napadaing siya nang tapakan ng kamay niya ng isang lalaki. Anong balak mo? Ngumisi ito at diniinan ng tapak sa kanyang kamay. Pero mabilis niyang sinipa ang bewang nito bago ito sinuntok sa binti gamit ang kanang kamay. Napadaing naman ito sa sakit. Kaya mabilis niyang kinuha ang baril at pinukpok yun sa batok ng lalaki. Bago pinaputokan ng baril, ang lalaking muntik na hampasin si Lance. Muntika na ako dun ah! Sabi ni Lance. At kalaunan ngumisi. Hindi yan! Magaling ako umasinta! Tugon ni Martina. At pinaputokan pa ang ibang naroon bago tumakbo nang gamitin na rin ng mga ito ang armas na dala. Sa tulong naman ng mga nakahandusay na kalaban na napatumba ni Lance, kinuha niya ang armas ng isa sa mga ito at nakipagpalitan na rin ang putok ng baril. Dinig na dinig ang kaguluhan sa lugar, lalo pa at tabing kalsada lang yun kaya maraming naalarma. Nagsanhi pa ito ng traffic. Nang mabilis tumakbo si J. Mark, naramdamang sakit ng katawan. Hahabulin mo pa yon? Tanong ni Lance at kinapa ang bulsa ng lalaking naliligo sa dugo sa kinuha ang lighter sa bulsa nito. Sinindihan ni Lance ang isa pang sigarilyo at lumapit kay Martina na pinapaputukan pa si J. Mark sa binti para hindi na tuluyang makatayo. Lumapit naman si Lance kay Martina at tinapon ang sigarilyo sa sahig matapos sipain ang lalaking gumagalaw pa. Kunot naman ang noo ni Martina at pinulsuhan ang mga ito. Bakit mo tinuluyan ng iba? Ngumisi lang si Lance. Hayaan mo na. Doon din naman ang punta ng mga yan. Kesa magdusa sila sa kulungan. Lance nga pala. Pagpapakilala nito at inilahad ang palad sa kanya. Natigilan si Martina sa pagtalikod upang sana lagyan ng posas ang kamay ni J. Mark. Lance? Ulit niya at pinag-aralan ang mukha ng kaharap. Familiar kay Martina ang mukha na yon. Parang nakita niya na ito kung saan pero hindi niya lang matandaan. Hindi niya namalayan na nilapit na pala ni Lance ang mukha sa kanya. Kaya agad niyang nahigit ang paghinga. Napangisi naman ang huli sa kanyang reaksyon at pagkuway lumayo at may inabot na calling card sa kanya. Bago pa siya makatanggi, kusa itong nilagay ni Lance sa kanyang kamay at walang paalam na umalis. Sa gabi rin na yun, mabilis rumisponde ang mga pulis at dinala sa presinto ang pinalad sa mga kamay ni Lance. Habang ang wala namang buhay, dinala ang bangkay upang suriin at hanapin ang kamag-anak ng mga ito. Congratulations! You did a great job. Puri ng lalaking nasa kabilang linya, si Diego. Tungkulin ko yon at isa pa may tumulong sa akin. Pagkukwento niya, tumulong? Oo nga pala, kamusta dyan? Wala bang balita sa kasong pinagkakaabalahan mo? Pag-iiba ni Martina sa usapan dahil alam niyang posible itong magsimula ng pag-aaway nila ni Diego na walang iba kundi ang kanyang ka-long-term relationship. Bilang na lang sa daliri niya kung mag-usap sila
Dahil na rin sa pareho silang abala sa buhay at hindi na nila nabibigyan ng pansin ang isa't isa. Madalas naman itong tawagan ni Martina kung may oras siya. Pero sandali lang yun. Dahil sa palaging may emergency ang kanyang nobyo. Naiintindihan naman niya ito dahil pulis din ito katulad niya. Sige na, magpahinga ka na. Good night, babe. Paalam ni Diego sa kabilang linya at mabilis na pinatay ang tawag. Napabuntong hininga na lang si Martina. Ni hindi man lang nito hintay siyang makasagot. Ilalapag na sana niya ang cellphone sa kanyang bedside table nang mapansin niya isang calling card. Sumagis sa kanyang isipan ng lalaki, si Lance. Naalala niyang hindi pa siya lubos na nakakapagpasalamat, kaya kinuha niya ang calling card at dinaya lang numero nito. Ilang saglit pa, sinagot nito ang tawag. Lance? Sambit niya. So it's you. Nagkaroon ng sigla sa boses ni Lance nang marinig ang boses ni Martina. Yes. Gusto ko lang mag-thank you sa ginawa mong pagtulong nitong nakaraang gabi. Simula ni Martina na may himig din ang saya sa kanyang boses. It's not a big deal. Anyway, where are you? Pwede ba kitang ayaing lumabas? It'll be better kung sa personal natin pag-usapan. Tumingin si Martina sa orasan. Malapit sa kanyang bedside table. 8:00 pa lang ng mga oras na yon. Sige. Pagpayag niya, total hindi pa rin naman siya inaantok. Binigay na lamang niya ang kanyang address kay Lance. At hindi naman siya nabigo na sunduin siya nito. Pagkatapos, inaya siyang kumain sa isang sikat na restaurant sa lugar na hindi pa niya napupuntahan. Mas marami palang magandang puntahan doon at ngayon niya lang napag-alaman. Hindi pa nakontento si Lance, pumunta pa sila ng beach pero halos walang tao doon maliban sa mga staff. Legal ba yung pagpunta natin dito? Tanong niya. Oo naman, I'm the owner of this resort. Napaawang ang labi niya sa nalaman. Kung gayon, mayaman pala talaga ang lalaki. Akala niya sa ekspresyon lang ito at base sa nakikita niyang kasuotan ni Lance. At ang totoo ngayon, lihim siyang napahanga. Bakit parang halos tayo lang nandito? Usisa ni Martina. It's midnight already. At karamihan nasa kanyang silid na. Ikaw ba? Anong pinagkakaabalahan mo dito bukod sa pagiging pulis? Ako? Yes. Ito. Binabalak na sana makapagbakasyon ako rito bago umalis sa lugar na to. Buti na lang inaya mo akong mamasyal. Sabik na sabik ako sa mga ganitong tanawin eh. Ani Martina, habang nakatingin sa alon ng dagat na humahampas sa mga bato. Are you free tomorrow? Para may time tayo mag-swimming. Mabilis namang umiling si Martina. Marami akong ginagawa. Isa pa gusto ko lang talaga magpasalamat sa'yo kaya ako sumama. Oh, so tungkol lang ito sa bagay na yon. Halata sa boses ni Lance ang pagkadismaya. Hindi naman sa ganun pero... Nahigit niya ang paghinga nang maramdaman ang kamay ni Lance sa kanyang braso. Kung ganun, sulitin na natin ngayon. May cave dito. Hindi malamig ang tubig. Gusto mo pumunta? Tanong ni Lance. Sige ba? Naiilang na pagpayag ni Martina at kusang sumama dito. Kung tutuusin, pwede naman siyang tumanggi kay Lance at umuwi na. Pero hindi niya alam kung bakit ba hindi niya magawang tanggihan ito. Lalo na sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Hindi na rin niya halos na malaya na nakarating na pala sila sa lugar na tinutukoy ni Lance. Tama nga ito. Maganda roon. At may mga ilaw din. Maganda ang disenyo. Pero, mahahalata mong pribado ang lugar dahil tagu ito. Halika, maganda dito maligo. Walang sabi-sabi na hinubad ni Lance ang pang itaas nitong damit. At natira ang trunk shorts nito na suot. Nakaramdam siya bigla ng pagkailang. Maskulado din naman ang katawan ng kanyang nobyo. Pero mas halata lang ang pagiging masipag sa pag-e-ehersisyo ni Lance. Dagdag pa na malakas na apil at gwapo nito itsura. Lumalangoy si Lance ng oras na yon.
Kaya kinuha niya ang pagkakataon na lumusong sa tubig. Hindi yun malamig. Sakto lang para hindi siya makaramdam ng pagkaginaw. Lumangoy din siya katulad ni Lance. Tila natanggal ata ang antok niya. Nang kapwa mapagod, tumigil sila pareho sa paglangoy. Uwi na tayo, maaga pa ako bukas. Pag-aaya niya. Wala siyang dalang sasakyan at si Lance na nga meron. Kaya magpapahatid na lang siya ulit dito. Sige. Pumayag si Lance at muli siyang hinawakan. Ngunit ngayon, sa kamay niya na ito humawak. Habang ang isang kamay naman ito nasa kanyang bewang. Martina. Banggit ni Lance sa kanyang pangalan, kaya saglit siyang lumingon. Ngunit sa paglingon niya na yon, parang gusto niyang magsisi. Nang biglang sakupin ni Lance ang kanyang labi. Napasinghap siya, pero hindi yon inalintanan ni Lance. Bagkus, hinawakan nito ang kanyang bewang, palapit sa katawan nito, at mas lalong palalimin ang halikan nila. Mali. Yun ang sabi ng kanyang isipan. Mali ang kanilang ginagawa. Pero traidor ang kanyang katawan. Hindi niya magawang labanan ng init na namamagitan sa kanila na para bang isa siyang sunod-sunuran kay Lance nang iginiya nito ang kamay sa sarili nitong batok at tumugon sa halik na yon. Lance, malito. Sa wakas na sabi niya matapos maghiwalay ang kanilang labi. Anong ibig mo sabihin? May nobyo ko. Pag-amin niya. And so? Naglalaro pa ang ngisi sa labi ni Lance. Uuwi na ako. Sabi niya at tinulak ito palayo. Pero parang nawala ata ang lakas niya nang kinabig siya nito sa batok at muling hinalikan pababa sa kanyang leeg. Naramdaman din niya ang kamay nito sa loob ng kanyang t-shirt. Pero agad niya itong pinigilan. Pagbibigyan ko ang gusto mo ngayon, Martina. Ani Lance at lumayo sa kanya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang mauna na itong maglakad palayo sa kanya. Pabor yun. Dahil oras na magdikit muli ang kanilang katawan, baka hindi niya na ito mapigilan pa. Naihatid siya ni Lance ng maayos nung gabing yon. Ngunit sa loob ng biyahe, wala silang imikan. Alam niyang galit ito sa kanya, pero wala siyang pakialam pa doon. At hindi Martina! Kumaway pa si Jeyan sa harap niya. Doon niya napagtanto na kanina pa pala siya tulala. Kasalukuyan siyang nasa headquarters kasama ang ibang kapulisan sa office. Pero halos karamihan naman abala sa ginagawa. Maliban kay Jeyan na kanina pa siya kinakausap. May sinasabi ka ba? Napasimangot si Jeyan. Kanina pa ito daldal ng daldal, pero wala siyang maintindihan ni isa. Kundi pa siya niyugyug dito sa balikat niya, hindi pa siya matatauhan. May problema ka ba? Ngayon ka lang nagkaganyan. Bago ka naman umuwi kahapon, okay ka pa. May nangyari ba? Wala, puyat lang ako. Sumilay tuloy ang kakaibang ngiti sa labi ni Jeyan. Kaya alam niya na kung anong iniisip nito. Hindi lang ako nakatulog kagabi, kaya napuyat ako. Tumawa naman si Jeyan. Wala naman akong sinasabi Masyado kang defensive. Naitikom niya ang kanyang bibig. Ganun na pala siya kahalata. Hindi niya yun napansin dahil pakiramdam niya wala siya sa sarili. Hindi niya rin alam kung paano ipagtatapat sa nobyo ang nangyari. O dapat atang huwag niya na lang ito sabihin. Hiyang-hiya siya. Ngayon, wala na siyang mukhang ihaharap sa nobyo. Lalo na kay Lance, pero sa isip-isip niya, huli na rin naman yun. At hindi na dapat mamag-cross ang landas nila. Naku, tulala ka na naman dyan. Dyan ka na nga. Lalabas na ako saglit. Paalam ni Jeyan at tumayo upang sana lumabas. Pero sinalubong siya ng gwapong lalaki sa panaginip niya lang yata nakikita. Si Lance. Good morning, nandiyan ba si Martina? Kaswal na tanong ni Lance. Hindi naman bago yun sa mga taga roon dahil kilala ito sa lugar
at malapit na kaibigan nito ang nasa mataas na posisyon na pulis sa lugar. Nandito si Martina, sir. Singit ni Denver na isa ring pulis. Okay, thank you. Ngumiti si Lance. Pwede bang pakisabi kay Martina na nandito ako? Pakisuyo niya. Tumalima naman agad si Denver at pumunta roon upang tawagin si Martina. Si Jayan naman ngayon parang nawala sa katinoan. Saglit pa, lumabas si Martina. Akala niya kung sino naghahanap pero si Lance lang pala yun. Anong kailangan mo? Iwas ang mata na mapatingin kay Lance niyang tanong. Nothing, binibisita ka. Pinanlakihan ni Martina ng mata si Lance at sumenyas na lumabas. Buti na lang, walang nakarinig sa kanila dahil sa hina ng boses ni Lance. Dito na lang tayo sa loob ng kotse mag-usap. Bakit dyan pa? Privacy. Ngumisi pa si Lance na nagpapahiwatig ng may ibang kahulugan yon. Kung ano man ang sadya mo, dito mo na sabihin. Naintindihan mo? Okay, sabi mo eh. Pero, mas magtataka sila kung may makita sa atin na nag-uusap dito sa labas ng tayong dalawa lang. Naikuyom ni Martina ang kanyang kamao sa sobrang inis. Hindi niya alam kung ano ang sadya nito dahil wala naman siyang maalalang bagay na niiwan dito para balikan siya. Bahala ka sa buhay mo. Inis niyang anas at nilagpasan to. Hindi ba? At sinabi mo sa kami nobyo ka? Paano kung sabihin ko sa kanya ang nangyari? Tumigil si Martina at hinarap ito. He won't believe in you. But I have a proof. Look. Pinakita nito ang cellphone at sinubukang buksan yon. Kaya agad siyang lumapit at sinubukang kunin yon. Ibibigay ko to sa'yo once pumayag ka mag-usap tayo sa loob ng kotse ko. Sa inis, wala siyang nagawa at pumayag sa kagustuhan ni Lance. Ngayon, pwede mo na ba sa akin ibigay ang cellphone na yan, ha? Kalma, masyado ka namang nagmamadali. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, Lance. Sino ba nagsabing nakikipaglaro ako sa'yo? Ngumiti pa ito na nakakaloko. Kaya't mas lalong nainis si Martina. Try me. Aniya. At sa loob ng kotse, na kahit maliwanag ang sinag ng araw, halata ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. May matalim na kutsilyo na nilabas si Lance habang hawak ang cellphone sa kamay. Huwag mong subukan, Lance. Babala ni Martina. Itinaas ang baril habang nakatitig ng diretso sa kanya. Talaga? Ikaw ang subukan mo. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Lance ang baril ni Martina at mabilis itong inagaw, saka itinutok sa kanya. Sanay na si Martina sa ganitong sitwasyon, kaya hindi siya natinag. Nang makita niya ang pagkakataon, sinunggaban niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Lance, saka tinutok ang patalim sa leeg nito. Wala ka pang masyadong natututunan. Mahinahong sabi ni Martina, bahagyang nanunukso. Pero sa halip na magpumiglas si Lance, ngumiti lang ito bago dahan-dahan na inilapit ang kanyang muka kay Martina. Tila sinasabi ng mga mata nito, handa siyang sumugal sa kung anong susunod na mangyayari. Bago pa man makapagsalita si Martina, inilapit ni Lance ang labi at hinalikan siya. Nagulat si Martina, ngunit hindi siya tumanggi. Napadiin ang kutsilyo sa leeg ni Lance. Nag-iwan ng munting patak ng dugo sa gilid ng kanyang leeg. Ngunit hindi ito ininda ni Lance. Bagkus, mas lalo niyang hinigpitan ng yakap kay Martina na parang gusto niya ipakita na hindi siya natitinag. Pagkatapos ng ilang sandali, bumitaw si Martina at bumalik ang seryosong tingin nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kotse, iniwan si Lance na bahagyang nakangiti. Tila sinasabing, hindi pa rin sila tapos. Nababaliw ka na. Sambit ni Martina at tumalikod. Hindi siya dumiretso sa headquarters
Bagkos pumunta siya sa comfort room para hugasan ang kamay na may bahid ng dugo mula kay Lance. Pagkatapos naghilamos siya ng mukha at tumingin sa salamin. Napadako ang tingin niya sa kanyang labi. Napapikit siya at kinuskos ito ng tubig. Hindi pa. At nangako siya sa sarili na huli na yon. Pero eto siya, nagpadala na naman kay Lance. Nang lumabas siya ng comfort room at tinanaw ang kotse kung nasan si Lance, wala na ito. Kaya't bumalik na siya sa loob ng opisina na parang walang nangyari. Anong pinag-usapan niyo ni Lance at tatagalan kayo? Pag-uusisa ni Jeyan na nakabawi na sa pagkagulat kanina. Wala, inalam niya lang kung nakulong na yung nakainkwentro namin ito nakaraang gabi. Pagsisinungaling ni Martina, hindi naman niya pwedeng sabihin kay Jeyan ang totoo. Lalo pa at kilala nito ang kanyang nobyo. Kasama niya si Jeyan na napadestino dito sa Santa Lourdes at ang dalawa niya pang lalaking kasamahan. Ano na palang sabi ni Diego? Umiling siya at umupo sa swivel chair. Hindi ko na sinabi sa kanya ang buong detalye, pero binati niya naman ako. Hindi rin siya mahilig mag-share tungkol sa mga personal niyang buhay, kahit pa sabihin na kaklose niya ang isang tao. Sadyang may isang tao lang talaga siyang pinagkakatiwalaan ng husto at yun ay ang kanyang ama. Teka, handa na ba mga gamit mo? Gamit saan? Binuhay niya ang computer na nasa harapan. Hello girl, bibisita tayo sa farm bukas, free tayo tomorrow. Pagbibida pa ni Jeyan. Oo Martina, sumama ka na, minsan lang tayo pagbigyan eh. Sumingit naman si Dexter na hawak ang folder. Hindi pa sana siya papayag dahil gusto niyang magpahinga. She is physically and mentally tired, pero dahil mapilit ang mga ito, pumayag na rin siya. Wala siyang ibang ginawa maghapon, kundi isubsob ang sarili sa trabaho. Pinatay niya na rin ang cellphone niya nang may ma-receive siyang text mula kay Lance. Pagkatapos ay umuwi siya sa tinutuluyan at nagpahinga. Nagising na lang siya sa sunod-sunod na katok ni Jeyan sa labas. Kinabukasan, kaya pinagbuksan niya ito. Katulad niya, ready na rin itong umalis. May kalayuan yun pero sakto lang naman para hindi sila mapagod sa biyahe. Martina, tumawag nga pala sa akin si Diego kagabi. Hinahanap ka, di ka daw niya makontak. Pagbasag ni Rainier ng katahimikan. Oo nga, nakalimutan ko. Tatawagan ko na lang siya kapag nabuksan ko na yung phone ko. Tsaka pagdating natin doon sa pupuntahan natin. Nagkatingin na naman ang mga kasamahan niya sa loob ng van. Aware kasi ang mga ito na tuwing ganon na tumawag ang nobyo niya, aligaga siyang kausapin ito. Nagbabago na ata ang ihip ng hangin ah. Ani Dexter na nagmamaneho. Sumipol naman si Jovan, habang katabi nito ang tahimik na katrabaho nilang si Eloise. Busy siya, kahit patawagan ko ngayon hindi niya sasagutin. Sagot niya sa mga ito. Nagawa naman niya atang makumbinsi ang mga ito at iniba na ang usapan. Mga naka-casual attire lang sila at hindi naman sila tatagal ng 2 araw dito. Malawak ang farm at malapit lang dito ang hasyenda. Namangha pa siya dahil ang daming breed ng kabayo roon. Kaya matapos nilang ayusin ang gamit, nagpaalam siya sa mga ito. Una niyang nilapitan ang itim na kabayo. Mabait ito at hindi aggressive. Kaya lalo siyang natuwa at hinawakan ito. Even my horse likes you. Nanlamig siya sa kinatatayuan nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Sinusundan mo ba ako, ha? Inis niyang tanong at sinamaan ito ng tingin. Maybe yes, maybe not. Panunukso nito at gumiti. Binitawan na ni Martina ang kabayo at hinarap si Lance. May benda ito sa leeg. Marahil ay dahil sa kutsilyo na medyo bumaon dito kaya nagkaroon ng sugat. Masyado bang malalim ang sugat? Pag-iiba niya ng tanong, lumambot din ang ekspresyon nito. Kahit naman kasi papaano, nakaramdam din siya ng konsensya. No need to worry baby, okay naman ako. Lumapit pa ito
at hinawakan ng kabayo. Gusto mo sumakay? No. Agad niyang tanggi at baka muli na namang masundan na nangyari. Hindi na rin siya nakapag-usap dito at diretso lang ang lakad para bumalik sa farm kung saan naroon ang mga kasamahan niya. Wala naman siyang nagawa nang sumunod si Lance. Ito pala ang may-ari ng farm at hasyenda. Kulang na lang ata, sakupin nito ang buong probinsya at bilhin to. Pinanguha kita ng mangga. Ang sabi kasi ng mga kasamahan mo, kanina mo pa gustong kumain ito. 2:00 na ng hapon na yon nang lumapit si Lance. Hindi na, baka mamaya may lason pa yan o kaya gayuma. Pagtanggi niya. I don't think I'll need those to make you fall in love with me. Umupo ito sa kahoy na upuan sa tabi niya. Wala roon ang mga kasama niya. Abala sa kanya-kanyang pangunguha ng mga prutas na gusto ng mga ito, lalo na at libre pa. Managinip ka ng gising, malabong mangyari yon. At kung mangyari man yon, I'm pretty sure na nagpakasal na kami ni Diego. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang nobyo. Nag-iba naman ang timpla ng mukha ni Lance nang sabihin niya ang pangalan ng nobyo at walang pasabi na iniwan siya nitong mag-isa. Iniwan naman ito ang mangga kaya kinuha niya yon upang kainin. Himala at hindi na nagpakita ang lalaking yon. Sabi niya sa kanyang isipan habang nakatanaw sa labas. Iha, sino bang hinihintay mo dyan? Abay gabi na hindi ka ba nilalamig? Pukaw ni Aling Wena sa kanya. Isa sa farmer doon at nag-aalaga ng bahay na kanilang pansamantalang tinutuluyan. Wala po, hindi pa lang po kasi ako inaantok. Sambit ni Martina, kahit na ang totoo, nagbabaka sakali siyang makita si Lance. Siya sige, maiwan na muna kita. Ngumiti si Martina sa matanda nang magpaalam ito. Lumipas ang kalahating oras, bumalik na rin siya sa kanyang silid. Kanya-kanya naman silang silid dahil marami naman bakante na kwarto roon kaya may privacy pa rin sila. Pumunta muna si Martina sa bathroom upang mag-shower. Pagkatapos saka siya nagbihis. Binuhay niya na rin ang kanyang cellphone at ilang missed call and text ang natanggap niya mula sa nobyo. Hinanap niya ang numero ni Lance. Kung may mensahe ba ito pero wala siyang natanggap maliban sa mensahe nito kahapon. Denial niya ang number ng nobyo at tinawagan ito. Katulad ng inaasahan niya, puro sermon ito. Hindi na siya nagulat dahil alam naman niyang mali na hindi siya nagpaalam dito. Pasensya na hindi ko na-charge tong cellphone ko kaya hindi ko nasagot yung tawag mo. Aniya habang kagat ang ibabang labi. Maraming paraan, Martina. Pwede ka manghiram ng phone at tumawag sa akin. Singhal ni Diego. Umupo si Martina sa kama at hinawakan ng kanyang ulo. Sorry. Ano ba nangyayari sa'yo, Martina? Hindi ka naman ganyan lately. May hindi ka sinasabi sa akin? Asik muli ni Diego sa kabilang linya. Wala. May dapat ba akong hindi sabihin? Ginulo ni Martina ang buhok. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Hindi karapat-dapat ang ginawa niya sa nobyo. Kahit na alam niyang marami silang pagkukulang sa isa't isa. Binaba niya ang cellphone ng patay ni Diego ang tawag. Batid niyang sobrang galit ito. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi na nito sinagot pa. Kaya hinayaan niya na lang. Alam niyang kailangan lang nitong palamigin ang ulo. Wari din niyang may problema ito. Kaya sa kanya na naman nabuntong ang galit. Tumayo siya at nagsuklay ng buhok. Nakasuot lang siya ng sando at maiksing shorts. Pero na makaramdam siya ng uhaw, hindi na siya nag-abala na magpalit at lumabas na. Gabi na rin at halos ang lahat ay nasa kanyang silid. Lumapit siya sa pinto at binuksan ang doorknob pero napasinghap siya. Shh! Mabilis tinakpan ni Lance ang kanyang bibig gamit ang kamay nito at pumasok sa loob ng kanyang silid bago isara yon. Sinipa naman niya ang binti nito at inalis ang kamay sa kanyang bibig. Nababaliw ka na ba talaga? Saan ka pupunta? Gabing-gabi na. Anito, na hindi ininda ang sakit sa binti, gawa ng kanyang pagsipa. Nauuhaw ako. Mataray niyang sambit. Talaga? Sumandal pa sila sa tapat ng pinto
at pinag-aralan ang kanyang kasuotan. Not bad. Bastos ka! Sasampalin niya sana ito, pero mabilis itong nasalo ang kamay niya gamit ang isang kamay nito at sinuntok ito sa sikmura bago sinipa ang paa, dahilan para lumagapak ito sa sahig. Ngumisi siya at pinagpag ang kanyang kamay. Napangisi naman si Lance. Hindi niya inaasahan na gagawin yun ni Martina. Kakaiba talaga ito sa lahat ng babaeng nakilala niya. Tama na yun. Baka tuluyan mo na ako niyan. Di pa nga magaling to sugat ko, dinagdagan mo pa. Anito at tinuro ang leeg. Paano ba naman? Sumusulpot ka na parang kabuti dyan. Depensa ni Martina. Sorry na. Paumanhin ni Lance at inabot ang kamay niya. Ano na namang pakuluyan? Gusto ko lang makapag-ayos. Hindi naman yun mabigat sa kalooban ni Martina, kaya inabot niya ang kanyang kamay dito. Pero, mabilis itong hinigit ni Lance at pinagdikit ang katawan nila. Napapikit siya. Don't worry, hindi naman kita hahalikan. Ikaw na rin ang may sabi. May ibang nagmamay-aring yan. Anito, na ang tinutukoy ang kanyang labi. Nakaramdam ng pagkapahiya si Martina, kaya siya na mismo ang kusang lumayo, na wala ang uhaw niya. Ang sabi ni Aling Wena, aalis na kayo dito bukas, kaya pinuntahan kita agad dito. Nagkaroon lang ng emergency kanina kaya hindi ako agad nakabalik. Lalo naman siya nakaramdam ng pagkapahiya. Buong akala niya na-offend at nasaktan ito sa sinabi niya patungkol kay Diego. Pero nagkamali siya. Oo, maaga kaming aalis. Gusto mo ng horse ride? Ngayon? Oo. Sige, walang problema. Sabi niya at tumalikod upang kumuha ng jacket. Bakit ba kasi palaging gabi na ito nag-aaya na gumala o pumunta sa kung saan? Palaging alanganin. Gusto niya tuloy isipin na vampira ito. Pagkatapos niya isuot ang jacket, sabay na silang lumabas. Wala namang nakakita sa kanila, kaya walang issue doon. Dito ka na sumakay sa kabayo ko. Inalalayan siyang sumakay ni Lance sa dala nitong kabayo. Habang ito naman, sa isang puting kabayo sumakay. Hindi pa masyadong trained tong asawa niya kaya baka itakbo ka. You mean, asawa siya ng kabayo mo? Yes, babae to, lalaki yan. Hindi ba't mas aggressive ang lalaking kabayo? Depende yun sa pag-aalaga. Sagot ni Lance. Masaya silang nag-usap na walang halong pagkailang. Hindi naman pala ito boring kausap at matino din. Ang akala niya sadyang may sapak lang ito sa ulo. Ilang taon ka na ba? Tanong ni Martina nang tumigil ang kabayo. Kaya ganon din na ginawa ni Lance sa kabayo na sinasakyan niya. 28, ikaw ba? 25 pa lang. Ibig sabihin, 3 taon ang agwat nila. Bata pa. Napangiti si Martina at siya naman nagtanong. Ikaw matanda ka na. Wala ka bang balak mag-asawa? Wala ka bang girlfriend? Wala pa sa ngayon. Sagot ni Lance na may halong ibang kahulugan pero umiwas lang siya ng tingin at pinagpatuloy ang usapan. Hinatid naman siya ni Lance pagkabalik niya sa silid bago ito tuluyang umalis ng walang ibang tao na nakakakita sa kanila. 3 linggo ang nagdaan. Halos hindi na malaya ni Martina. Basta ang alam niya lang, masaya siya sa trabaho, lalo na tuwing kasama niya si Lance. Inaamin niya rin na magaan sa kanyang kalooban tuwing kasama ito. Huwag ka nang malungkot. Magkikita rin naman tayo pagkatapos mo rito, no? Pagpapagaan ni Jean sa loob niya. Nalaman kasi nila sa kanilang department na babalik na si Jean sa syudad. Pero may papalit na iba rito. Wala pa namang sinasabi kung sino ito. At wala siyang balak na alamin pa. Kahit na, matagal ka ring mawawala dito. May 1 linggo pa naman ako mamamalagi dito, no? Saka di naman ako mawawala. Wala rin naman siya magagawa dahil wala siya sa posisyon para piliin kung saan ito dapat madestino. Imbes na magpakain sa lungkot, nagbonding na lang sila sa loob ng opisina habang nagtatrabaho at kung minsan nagkukwentuhan.
Ayun na pala yung sundo mo. Turo ni Jehan nang masilayan si Lance. Sundo ka dyan, napadaan lang siguro siya. Sus, lagi mo yung sinasabi sa akin. Ano naman dadaanan niya dyan? Kung hindi kalsada lang din naman. Nawalan siya ng sasabihin na mukhang napansin naman ni Jehan. Biro lang. Baka kasi binabakuran ka niyang si Lance ha. Paalala ko lang, may boyfriend ka. Saka, kilala mo naman si Diego, iba yun magalit. Hindi naman niya masagot pa si Jehan nang makalapit na si Lance sa kanila. Nag-volunteer itong ihatid sila, kaya hindi na sila tumanggi pa. Huli siyang hinatid ni Lance at dahil matraffic, inabot sila ng dilim. Kaya inaya niya itong pumasok sa loob ng paupahan na bahay na kanyang tinutuluyan. Kape ka muna. Inilapag niya ang kape sa mesa at binuksan ng TV upang meron itong pagkaabalahan. Nagpaalam din muna siya magpapalit ng damit. Kaya pumanhik siya sa kanyang silid. Pagbalik niya, may isang pungpong na rosas at tsokolate doon. Para sa'yo. Tinanggap ito ni Martina at inamoy ang mga rosas. Natuwa siya. Ngayon lang kasi siya ulit nakatanggap ng ganito. Simula kasi na maging boyfriend niya si Diego, hindi niya na ito naranasan pang muli. Madalas din, mahigpit ito sa kanya. Kaya nga, laking pasasalamat niya noong madestino siya dito sa probinsya. Kahit na, nung una nagawa niyang tumanggi. Salamat, nag-abala ka pa. Umupo siyang muli at nilapag ang bulaklak at tsokolate sa sofa. Mamaya pa ako uuwi kung okay lang sana. Oo naman. Pareho silang nanood ng telebisyon bago niya tuluyang ihatid si Lance paalis. Papasakay na sana ito ng kotse nang tawagin niya ito. Salamat nga pala dun sa bulaklak at tsokolating binigay mo ha. You're welcome. Ginulo pa ni Lance ang buhok niya at sumakay na sa kotse nito sa kaumalis. Hindi niya na rin masyadong naisip ang nobyo. Lalo pa, hindi na rin napapadalas ng pag-uusap nila. Hula niya, may iba itong pinagkakaabalahan. 8:00, sakto ng umagang pumasok siya. Pagdating niya sa loob, nagkakagulo ang kapulisan doon kaya agad siyang lumapit. Butit dumating ka na, Martina. May bagong case na binigay sa atin si chairman. Binigay ni Dexter sa kanya ang folder, kaya kinuha niya yun at binasa. Sumunod naman doon, ang pag-aabot ni Jehan ng isang larawan sa kanya. Likod yun ang lalaki na may tattoo malapit sa batok. Siya, ang mastermind ng malaking transaksyon ng droga dito sa probinsya at human trafficking. Nagbebenta sila ng armas sa loob at labas ng bansa. Wika ni Jovan. Pinag-aralan niyang mabuti ang binigay ng mga ito na papel. Pagkatapos, saka siya umupo at binuhay ang computer na nasa kanyang harapan. Humanap siya ng ibang dokumento. May lead na ba kung saan sila maaaring matagpuan? Tanong ni Martina nang makakalap ng ibang impormasyon. Wala pa. Pero, nagsisimula na sila mag-imbestiga. Ani Jehan. Sa tabi ng talyer, sa barangay San Roque. Sa likod nun, may abandonadong gusali. Posible na pwedeng pagmulan nyo ng ruta at paggawa ng droga. Sabi niya, at muling sinulyapan ng larawan ng tattoo ng lalaki. Kung tattoo ang pagbabasehan natin para mahuli ang mastermind, mahihirapan tayo. Pwede natin gamitin ang maskara na suot nito. Mas madali kung malalaman natin kung sino nagmamay-ari nito, pero bago yon. Kailangan muna nating siguraduhin kung nasa loob nga ba ng gusali na yon ang pinagmumula ng transaksyon ng droga. Mahabang saad ni Martina. Hindi ba mas maganda kung simulan na natin yung paghahanap? Hindi tayo sigurado na baka dun ginagawa ang transaksyon, baka may iba pang lugar. Sumingit si Dexter. Mas maganda yung sigurado. Binaba ni Martina ang folder na hawak niya. Mas mahihirapan tayo. Matatagalan kung dun tayo magsisimula. Hindi pagmamay-ari ng publiko ang lugar. At matatagalan tayo bago makapasok dun.
Mungkahi pa ni Dexter. May punto siya. Hindi kaya mas maganda kung bumihag muna tayo ng maliliit na isda bago tayo manghuli ng malaki? Saad naman ni Jean na sinasang-ayunan ni Dexter. Tama, mas makakatulong kung unti-unti nating bubuwagin ang grupo nila hanggang sa may kumanta sa kanila kung sino ang mastermind. Sumang-ayon na rin si Jovan. Ipaalam muna natin kay chairman ang plano bago tayo magsigawa ng aksyon. Kinuha ni Martina ang folder at iba pang ebidensya. Kung papakinggan siya ni chairman, na gawin ang naisip niya, sisimulan niya na ito agad. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Martina at pinaalam ang plano nila, pero pumanig naman ng chairman sa nais ng kanyang mga kasamahan. Pagbalik niya, pinaalam niya agad ang balita sa mga ito. Pagkatapos ay agad silang nagtungo upang magsagawa ng sikretong investigasyon. Dalangin niya sana lang na tama ang instinct ng mga kasamahan niya dahil malakas ang kutob niya na nasa lumang gusali niyon ang pinagmumula ng transaksyon. Upang mapabilis ang trabaho, nagkanya-kanya na sila. Ginawa yun ni Martina nang hindi sila mapaghalataan. Madali nilang matunton ang kanilang hinahanap. Habang abala silang naglalakad kasama ang dalawa niyang kasama malapit sa palengke, nakatanggap siya ng tawag mula sa dala niyang radyo. Nakita na namin ang hinahanap natin. May lumang warehouse dito, malapit sa labas ng bayan. Hindi ito ang malaking transaksyon pero sapat na ito para matignan natin ang karamihan nun. Pagkasabi nito, hindi na nagdalawang isip si Martina at mabilis rumisponde. Kasama ang ilan pang operatiba, dala ang kanilang mga armas at kagamitan para sa raid. Pagdating sa lugar na tinutukoy ng kasamahan niya, tahimik silang pumasok habang maingat na sinusuri ni Martina ang paligid. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang grupo ng mga armadong lalaki na nakapalibot sa mga kahon at sako na halatang naglalaman ng kontrabando. Tumango siya sa mga kasamahan bilang hudyat upang dahan-dahan silang lumapit. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang gwardyang nakapansin sa kanila at agad na nagpaulan ng bala. "Huli kayo!" Sigaw ng gwardya habang naghahanda ang mga tauhan nito para sumalakay. "Magtago! Tago!" Sigaw ni Martina sa mga kasamahan. Sabay, balik ng putok upang makaganti sa mga sindikato. Kailangan nila makalapit ng hindi nasasaktan, kaya gumapang sila patungo sa likod ng mga crates at kahon na naroon. Hindi rin lubos sa kalain ni Martina na isa sa mga tauhan ng sindikato nagsisimulang tumakas, kaya agad siyang nagdesisyon na habulin ito gamit ang dingding bilang takip mula sa bala. Hindi nagpatinag si Martina kahit papalapit ang bala sa kanya. Tumatakbo siya ng mabilis, pinapasa ng mabigat na baril sa kanyang kamay. Hanggang sa maabutan niya ang sindikato sa isang makitid na eskinita sa likod ng lumang warehouse. "Wala ka ng tatakbuhan," mariing sabi ni Martina at itinutok ang baril sa lalaki. Ngunit bago pa siya makalapit, naglabas ito ng baril at muling pinaputokan siya. Mabilis siyang umilag at nagpaputok pabalik dito. Bawat bala niya ay tumatama sa gilid ng dingding hanggang sa napilitan itong sumuko. Hingal na hingal siya. Pero tagumpay nilang nahuli ang sindikato na kutob niyang nagmamanage ng transaksyon. Dinala nila ito sa presinto at tinanong upang pakantahin ito patungkol sa mga nalalaman nito. Ngunit nananatiling matigas ang lalaki. Kahit paanong pilit at pananakot ang gawin nila dito, sa huli, kinulong na lang nila ito upang bukas ipagpatuloy nila ang interview dito. May higit 30 na sindikato silang nahuli, pero karamihan doon binawian na ng buhay. Pagdating sa inuupahan niyang tirahan, wala siyang nakitang pwedeng lutuin, kaya naisip niyang mag-grocery. Kapag nga naman inabot ka ng kamalasan, Reklamo ni Martina nang bumuhos sa malakas na ulan. Paalis pa lang sana siya habang hawak ang pinamili pero ito, lalo pang lumakas ang ulan. Wala pa naman siyang dalang payong.
Wala rin gaanong tricycle na dumadaan para sakyan. Hindi naman niya inaasahan ang biglang pagdating ni Lance. Dito ka na sumakay. Hindi kita napuntahan kanina, may nasikaso akong importante. Paliwanag ni Lance. Okay lang yon. Di mo naman obligasyon na sunduin ako. Sabi niya, pero pinayungan siya nito at pinagbuksan ang pinto ng sasakyan. Nagpasalamat siya dito. Sumakay na rin si Lance bago binuhay ang makina ng sasakyan at agad nilisan nila ang lugar na yon. Sandali, hindi to ang daan papunta sa tinutuluyan ko ah. Pigil ni Martina kay Lance, pero patuloy lang si Lance sa pagmamaneho. Masyadong malakas ang ulan. Baka may bagyong paparating, wala kang kasama doon. Niliko ni Lance sa sasakyan at tahimik na nagmaneho. Nakarating sila sa bahay nito, pero sa labas, patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ikaw ba may-ari ng bahay na to? Tumango si Lance at inabot ang towel at paper bag para sa kanya. Bago lahat ng yan, don't worry. Lalabas muna ako. Bumaba ka na lang at pumunta sa sala. Maghahanda na ako ng pagkain. Umalis na si Lance pero nanatili pa rin nakatayo roon si Martina. Pinag-aaralan ng disenyo ng silid. At mukhang ito ang silid ni Lance dahil may larawan pa ito roon. In fairness, may taste naman pala siya pagdating sa design. Puri niya at pumasok na sa loob ng bathroom upang maligo. May bago ring toothbrush doon na nakasil pa, kaya yun na lang ang ginamit niya sa kabumaba na. Halos malula pa siya dahil may kahabaan ng hagdan at malawak ang bahay. Masyado itong magarbo para sa kanya. Sari-sari ang hinain nila sa pagkain. Ang iba roon, luto nito pero the rest order na. Dahil kukulangin daw sa oras kung lulutuin pa nito lahat. Ang daming pagkain. Dinaig pa natin may okasyon eh. Sambit niya nang natatawa. Tumawa na rin si Lance at kumain sila ng sabay. Pagkatapos, pumunta sila ng veranda. Inabot ni Lance ang in-can beer sa kanya. Hindi naman siya tumanggi dahil isa lang yon. Medyo naninibago lang siya dahil hindi naman siya sanay uminom. Tuwing may okasyon lang. Ikaw lang ba mag-isa dito? Oo. Ayoko kumuha ng katulong. Madalas wala din naman ako dito. Inalok siya nito muli ng isa pang beer. Hindi niya namalayan na halos maubos na nila ang stock nito sa refrigerator. Umiikot na rin ang paningin niya. Ang tanging alam niya na lamang ay ang pagbuhat ni Lance sa kanya at paghiga nito sa kama niya. Martina, you make me crazy. Mabigat ang paghinga na sambit ni Lance. Kahit na nahihilo, pilit na nagmulat ng mata si Martina. Doon niya nasilayan ng lalaking mapungay ang mata habang nakatingin sa kanya. Kiss me, Lance. Aniya rito at ipinikit ang mata. Naramdaman na lang niya ang mabigat na katawang dumagan sa kanya at pagdampi ng labi ni Lance sa kanyang labi na agad niyang tinugon. Hindi niya magawang pigilan ng sarili na para bang wala siya sa wisyo at sabik sa mga haplos nito. Pinaubayan niya ng buong buo ang sarili kay Lance, ang kauna-unahang lalaki na umangkin sa kanya ng gabing yun. Hindi niya mabilang, pero ang tanging namalaya niya na lang ang paglalagay nito ng kumot sa kanyang katawan at masuyong halik sa kanyang noo bago siya tuluyang hilahin ng matinding antok. Kinabukasan, nagising siya sa mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang kamay. Binti at kamay palayo ni Lance. Inalis niya yun sa kanya. Tumayo ng diretsyo at nagtungo sa bathroom. Nag-shower na rin siya bago lumabas at nagpalit ng damit. Sumilip siya sa bintana. Tahimik na rin ang paligid. Wala na ang ulan. Napangiti siya na mapagmasdan si Lance. Wala siyang pagsisisi na kay Lance niya pinagkaloob ang sarili kesa sa kanyang nobyo. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na noon pa lang kung sino-sinong babaeng dinadala nito sa sariling kondo. Pero nagpapanggap siyang walang alam. Tinignan niya ang singsing sa kanyang daliri. Kung di siya nagkakamali, isinuot ito ni Lance sa kanya kagabi. Pansamantala niya itong inalis upang sana tignan mabuti pero aksidente niya yung nabitawan.
Kukunin niya sana ito. Nang gumulong ito papunta sa ilalim ng kama. Kaya yumuko siya at dinampot yun. Bago muling sinuot, tatayo na sana siya na mapansin ng pamilyar na maskara sa ilalim nun at bigla siyang kinabahan. Good morning, baby. Bati ni Lance, nakagigising lang. Napalunok siya at tumayo mula sa pagkakadapa. Niyakap naman siya ni Lance at isinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Sa ganong pwesto, tuluyan niyang nakita ang tato sa likod ni Lance. Kung bakit ba hindi niya napansin ito noong unang araw na naligo sila. Maligo ka na, ang baho mo. Pilit niyang tinarayan ito at pilit niyang pinasigla ang boses upang hindi siya mahalata. Nakahinga lang siya ng maluwag nang humiwalay ito sa kanya at pumasok sa banyo. Mabilis naman na naging pagkilos ni Martina at lumapit sa kanyang bag. Saka pumunta sa malapit na bintana kung saan may kortina doon habang nakatago ang hawak niyang baril. Sandali pa, naramdaman niya ang yapak ni Lance na papalapit sa kanya. Kaya napahigpit ang hawak niya sa kanyang baril at nang sandaling tawagin siya nito, siya namang pagharap niya at pagtutok dito ng baril pero hindi niya inakala ang susunod na pangyayari. May hawak din itong baril at nakatutok sa kanya. Walang kumukurap sa kanila. At tanging nasa ganoon lang silang senaryo. Naghihintay kung sinong unang kikilos. Inaasahan ko na mangyayari to, Martina. Kaya nakahanda ako na dumating ang oras na to. Sayang lang. Sa maling panahon pa tayo nagkakilala. Himig ni Lance. Pero imbis na kalabitin ang bala, para iputok papunta sa kanya, hinaklit siya nito at nagpaputok mula sa kanyang likuran nang may tumalong lalaki doon at binasag ang salamin. Binuksan ni Lance ang pinto. Pero mabilis itong sinara nang mapagtanto na mas maraming kapulisan ang naroon. Kaya hinigit ni Lance si Martina papunta sa kabilang bintana. Pero doon, naabutan nila ang ibang kapulisan. Kaya pinaputukan to ni Lance at lumipat sa kabilang bintana. Tigil! Sigaw ni Diego na unang pumasok bago buong lakas na sinipa ang pintuan. Napasinghap si Martina nang tinutok ni Diego sa kanyang baril at gumisi. Kapag nga naman inaabot ka na swerte. Sambit nito, pero naging mabilis ang pagkilos ni Lance at pinaputukan si Diego na agad naman itong naiwasan. Mabilis na inilagay ni Lance ang lubid sa may bintana na nakahanda na roon at sabay silang tumawid gamit nito matapos barilin nila si Diego at madaplisan nito sa braso. Mabilis na habulan at putukan ang nangyari at kahit si Martina, nagtataka siya kung bakit siya gustong patayin ng mga kapulisan. Doon niya napag-alaman na kasamahan nito ni Diego at hindi tunay na pulis sa mga kasama nito. Na-set up tayo! Sigaw ni Lance. Tinulak siya pasakay sa loob ng sasakyan at mabilis na pinaandar yon. Hindi na rin siya nagdalawang isip at nagpaputok sa mga kalaban na humahabol sa kanila hanggang sa hindi na sila nito magawang maabutan. Hingal na hingal sila pareho na napatigil ng maubos ang gasolina ng sinasakyan nilang kotse. Malayo na rin ito sa kabahayan at puro kagubatan na lang ang naroon. Kaya bumaba na sila ng sabay. Dito tayo. Hindi ako dapat ang kasama mo, Lance. Sa kulungan ka nararapat. Come on, Martina. We're in the middle of nowhere. Besides, hindi tatalab sa akin yung mga ganyan mo ngayon. Huwag mong bulagin ang sarili mo. Pagkasabi nun, naglakad na si Lance. Sinundan naman niya ito, kahit na hindi niya alam kung saan sila patungo. O kung may patutunguhan nga ba sila. Inabot na sila ng dilim sa kalakad. Masakit na rin ang binti niya. At buong kalam na niya sa mga oras na yon. Kaya tumigil sila. Swerte na lang, may kuweba na natagpuan si Lance kaya doon sila tumuloy. Nagugutom ka na ba? Nagpapatawa ka ba? Malamang gutom na ako. Kanina pa tayo umaga walang kain. Asik ni Martina at sumandal sa batong pader. Gumawa naman si Lance ng apoy gamit ang 2 bato. Pasalamat siya at may alam ito pagdating sa ganung bagay. At kahit panghuhuli ng isda, nagawa rin ito. Dahil malapit lang ang ilog sa kuweba. Kahit paano, naibsan ang kanilang gutom. Muli,
Naging tahimik sila at tanging mga kuliglig at ingay ng mga huni ng hayop ang maririnig. Patawarin mo ako kung dinala kita sa ganitong sitwasyon, Martina. May magagawa pa ba ako? Nandito na tayo sa ganitong sitwasyon eh. At alam kong bukas na bukas, dadating na rin ang mga responde para hulihin ka. Hahayaan mo ba mangyari yun? Tanong ni Lance. Yun ang nararapat, Lance. Hustisya sa mga taong nadamay. Sa masasamang ginawa mo. At mga kasamaan mo. Nag-e-echo ang boses nila sa loob ng kuweba, pero hindi nila alintana yon. Wala na siyang narinig na sagot mula kay Lance. Tumahimik na ito habang nakatingin sa apoy na hinihintay matupok. Maya-maya, lumapit ito sa kanyang tabi. Matulog ka na. Utos nito, matapos maglatag ng dahon sa sahig at umupo sa dulo nito. Umiwas siya ng tingin at sinunod ang sinabi nito. At ito ang ginawang pansamantalang unan. Doon, saka lang siya tuluyang nakaramdam ng kapayapaan at nawala ang alalahanin. Pagdating ng umaga, kapwa na silang gising, habang si Lance dilat pa rin mula gabi. Hindi ito natulog at tila nagbabantay sa paligid. Muling naisip ni Martina ang nobyo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nito gustong patayin. Marahil dahil sa pagtataksil na kapwa nila nagawa sa isa't isa? Maging handa ka. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo at kakalaban sa'yo. Seryoso ang boses ni Lance. Nang kapwa sila makarinig ng kaluskos. Naalarma si Lance at kinuha ang sibat na kanyang ginawa at pana na nilagyan niya ng lason mula sa palaka. Kahit si Martina napatayo at sumunod kay Lance. Tama nga ang hinala nito na may kalaban na paparating. Binalaan niya si Martina na huwag mag-ingay. Pagkatapos tahimik na sinibat ang lalaki at ginamitan ng pana ang dalawa pa. Pare, nakita mo na ba sila? Kinuha ni Lance ang baril at armas sa mga ito. At binigay kay Martina ang ilan. Pagkatapos sinila nito ang lalaki at hinawakan upang magmukha itong nakatayo. Nandyan ka pala. Kanina pa naghahanap si Boss Diego. Naiinip na yun kakahintay. Anang lalaki at tumalikod. Siya namang hinaklit ni Martina ang lubid na sinet up ni Lance. Pagkatapos tinakpan nito sa bibig at pinatulog gamit ang paghampas nito sa batok. Ano, nakita niyo na ba ang dalawang yon? Linawan niyo mga mata niyo. Kung hindi, kayo ang papaputukan ko ng bala sa ulo. Wika ni Diego. Sa pagkakaakalang, ang mga kasamahan lang nito ang naroon. Boss, patay na si Norman! Sigaw ng kasamahan ni Diego. At doon napansin ang wala ring buhay na lalaki na hawak nila sa likod. Nandito sila! Sigaw ni Diego at nagpaputok pero sinanggayo ni Lance gamit ang walang buhay na kalaban. Tumakbo ka na! Sigaw ni Lance at kinuha ang armas bago nakipagpalitan ng putok ng baril kay Diego. Makitid ang daan sa kagubatan. Masyadong madulas, kaya halos mabagal din ang kanilang usad habang hinahabol sila ng kalaban. Nagtawag pa ng backup si Diego, kaya lalong naalarma si Lance na patuloy sa pakikipagpalitan ng putok. Habang si Martina ganun din. Parehas din nilang pinatay ang mga kalaban na humahabol sa kanila. Nangamba sila nang marinig ang tunog ng helicopter sa itaas. Bilis! Magtago ka! Tinulak nila si Martina sa likod ng puno at muling nagpaputok. Pero wala na itong bala. Ganoon din ang kay Martina. Doon, nakagawa ang dalawa na isang plano. Umakyat silang pareho sa itaas ng puno at gamit ang baging na naroon na nagsilbing lubid. Tumalon sila at sinipa ang mga dumating na kalaban at nakipagmano-mano ng laban. Mapapalagay na sana ang loob ni Lance ng mga oras na yon. Nakaya nilang lampasan ang laban pero parang nawala ata ang lakas niya nang makitang nadaplisan si Martina ng bala at labis yung nagsanhi ng pagdurugo. Kaya agad pinunit ni Lance ang suot niyang damit at tinali yun sa daplis ng bala sa binti ni Martina.
Huwag na, kaya ko. Things are gonna be alright, baby. Do you trust me? Mahal kita, Lance. Tanging sagot ni Martina na labis nagpangiti kay Lance. I love you too. Stay here. Ako nang bahala. Hinalikan ni Lance si Martina sa noo at humarang sa harapan ni Martina. Bago pinaulan na ng bala ang kalaban na gustong lumapit sa kanila. Hanggang sa tuluyan na itong maubos at tuluyang magkatapat si Diego at Lance. Kita mo nga naman, sino mag-aakala na matitira ka pang buhay? Untag ni Diego. Demonyo ka talaga. Singhal ni Lance at sumugod kay Diego. Ganon din ang ginawa ng huli at nagpalitan ng suntok ang mga ito. Lahat ng bagay, inagaw mo sa akin, Lance. Hindi kita mapapatawad. Dumampot ng lupa si Diego at itinapon to kay Lance. Pagkatapos ay mga tuyong dahon. Kaya hindi niya agad napansin ang sunod na pag-atake nito. Naramdaman na lang ni Lance ang kirot sa kanyang braso nang bumaon doon ang matulis na kahoy na ginamit ni Diego. Ngumisi si Diego habang tinitignan ang pag-agos ng dugo mula sa braso ni Lance. Akma sana nitong muling uulitin yon. Pero, mabilis na hinaklit ni Lance ang binti ni Diego gamit ang kanan niyang kamay. At buong lakas na ilang ulit na sinuntok ito. Sinubukan nitong itayo ni Lance gamit ang isang kamay. Pero, dahil sa panghihina, ay ang damit nito ang ginamit niya upang tumayo. At sa huli, tuluyan ang napunit yon. Doon, tuluyang nabulgar ang tattoo na kapareha ng kay Lance. Wala ka na maitatago pa, Diego. Matagal kong pinagtakpan ng kasakiman at masasamang gawain mo. Pero ngayon, hindi na kita pagbibigyan pa. Ikaw ang dapat managot sa mga paratang at kaso na dapat para sa'yo. Pagkasabi noon, muli itong sinuntok ni Lance sa muka at buong lakas na sinipa sa sikmura. Huwag kang kikilos, mga pulis to! Tumayo si Lance at tinawakan ng dumudugong sugat. Pero imbis na uminda, lumakad siya palapit kay Martina at mahigpitong niyakap. Bumagsak naman ang luha ni Martina sa pisngi at isinubsob ang muka sa dibdib ni Lance. Alam niya maraming dapat ipaliwanag si Lance sa kanya, pero ang mahalaga buhay silang pareho. Dumating ang kasamahan niya at tunay na pulis siya. Ginamot ng mga ito ang kanilang sugat at kumalat sa lugar upang tignan kung saan pa may posibleng kalaban. At nang masiguro na wala, pinusasan si Lance bago sinakay sa helicopter. Sumama naman doon si Martina, habang si Diego, ganun din, na patuloy ginagamot katulad ni Lance. Lumipas ang 2 linggo, lumabas na rin sila ng ospital. Matapos sabihin na maayos na ang kalagayan ni Lance, napatunayan din sa korte na wala itong kasalanan at dawit na ito sa nangyari. Hindi si Lance ang totoong mastermind ng sindikato, kundi si Diego, at ang tattoo na kanilang pagkakapareha, ang tattoo na sumisimbolo ng kanilang pagkakaibigan noon bago pa man ito masira. Tuluyan na ring natunton at napuksang malaking transaksyon ng droga, armas at pagtigil ng human trafficking sa lugar. Naparangalan si Martina at ganon din ang kanyang mga kasama sa naging operasyon at nagpasalamat kay Lance na tumulong sa kanila. Bago rin makulong si Diego, personal na nakapaghiwalay siya dito. Pwede na ba tayo magpakasal nito? Kinurot ni Martina ang ilong ni Lance nang sabihin nito yon. Dapat pa bang tanungin sa akin yan? Nandito na tayo. Sabi niya at humarap kay Father na natutuwa rin sa reaksyon ni Lance. Naging mabilis lang din ang seremonya. Lahat ay nagsasaya. Lalo na ang bagong kasal na si Martina at Lance. Sa wakas, pareho na rin silang tuluyang nagkaroon ng kalayaan. Lumipas ang panahon, naging maayos ang kanilang pagsasama. Nakabuo rin sila ng isang anak ni Lance, na lalong nagpasigla at naging dahilan upang lalong tumibay ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Dumating din ang oras na nakalaya na si Diego at napagbayaran na ang lahat ng kasalanan nito. Nagawa rin nilang patawarin ang isa't isa tungkol sa kanilang pagkakamali at ganoon din si Lance. Hindi man nila akalain na darating sa punto na yon, masaya sila sa nangyari.
Ngayon, panatag na ang kanilang kalooban na walang magiging banta sa kanilang buhay. Nabalitaan na lang din nila na lumipad na papuntang ibang bansa si Diego upang doon magsimula ng bagong buhay. Habang sila ni Martina at Lance, kontento sa kanilang pamilya na kung minsan binibisita rin ang kanyang katrabaho. Napakaganda mo. Puri ni Lance sa asawa habang isinasayaw ito, habang tumutugtog ang romantikong musika. Siyempre naman, papatulan mo ba ako kung pangit ako? Biro ni Martina. Oo, hindi naman itsura ang basihan para magustuhan ng isang tao. Bonus na lang yung itsura. Sumandal si Martina sa dibdib ni Lance habang patuloy silang sumasayaw. Maraming salamat, Lance. Kung di ka siguro dumating sa buhay ko, baka nakatali pa rin ako sa mga kamay ni Diego. Na noong mga panahon na yon, na nasa ganong kalagayan pa siya. Tadhana, ang may gusto. At kahit pa hindi tayo pagtagpuin ng tadhana, gagawa ko ng paraan para magkatuluyan tayo sa huli. Aba, hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Sa akin ka lang dapat. Mapang ang kinasabi ni Lance. Asawa mo na nga ako eh. Ani Martina at kinurot ng marahan sa bewang si Lance. Pareho silang natawa sa mga oras na yon. Habang sinasabayan ng musika, nakatingin sila sa isa't isa. Hanggang sa magising ang anak nilang si Mariana. Kaya binuhat ito ni Lance at sumayaw silang tatlo sa gitna. Mistulang musika ang tawanan at boses na naririnig na hindi nakakasawang pakinggan. Kung papipiliin si Martina, ng paborito niyang pahina ng libro, ay ang pahina kung saan nakilala niya si Lance at nagkaroon siya ng pamilya kasama ito. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Pagkatapos ng masayang sandaling yon, pumunta sila sa kusina upang kumain ng sabay-sabay. Nang maikasal si Martina kay Lance, mas lalo ito naging gentleman at sweet. Pero pagdating sa anak nilang si Mariana, daig pa siya nito kung maging istrikto. Mommy, I have a crush in our school. I swear, he's so handsome. Pagtatapat ni Mariana, na pinipigil ang impit na tili. Marahang pinisil ni Martina ang pisngi ng anak. Really? I guess he's smart too. Of course he is. Tumango pa si Mariana at binida ang itsura ng batang tinutukoy nito. Habang si Lance nakasimangot lang sa gilid at sinabing kakausapin nito ang magulang ng batang tinutukoy ni Mariana. Ba't kailangan mo pang kausapin ang magulang ng batang yun? Normal lang sa anak natin magkaroon ng crush. Walang masama dun, no? Nasa silid sila ng kanilang anak at katatapos lang nila patulugin yun. That's why, kakausapin ko ang magulang ng batang yun. Yun ang gusto ng anak natin, kaya dapat lang na makuha niya rin yun. Sagot ni Lance. Hindi tuloy maiwasan ni Martina ang mapatawa sa sinabi ng asawa. Ginawa mo na namang laruan tong crush ng anak natin. If our daughter wants it, then we will make it happen. May paninindigan na sambit ni Lance. Hinayaan na lang to ni Martina at bumalik na lang sa sariling silid. Alam niyang makakalimutan din ng anak nila ang lalaking tinutukoy nito kalaunan. At kung hindi man mangyari yon, tiyak siyang gagawa at gagawa ng paraan si Lance para ito ang magkatuluyan sa huli. Hindi na nakakapagtaka kung saan nagmana ang anak niyang Pilya. Malamang sa ama nito. At napakaswerte niya para matagpuan ang sariling nagkaroon ng isang pamilya kasama ang lalaking to. Walang-wala na siyang mahihiling pa, kundi habang buhay na pasasalamat at kasiyahan at kapayapaan. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Teresita Arevalo, Nancy Historiador, Christy de la Cruz, Edwina Sanchez, Sara Bartonica, Raylan Podadera, Annalyn Varona, Araceli Limos, Alresh Flores, Lucia Evangelista, Sunshine Sotalbo, Shirley Sastre, Merly Brogada, Samuel Beltran, at
Nene Briones. Maraming salamat po sa inyong lahat.